Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Welcome po sa ating Talakayang Bayan segment, mga kababayan. Sa ating mga minamahal na tagapanood sa ating FB page sa Municipal Information Office, of course. And syempre po sa ating mga tagapakinig sa 104.5 Radyo natin FM and of course sa 89.5 Radyo Bandera Philippines. Isang mapagpalang araw na Sabado po sa inyong lahat. And naku mga kababayan, maswerte po tayo ngayong umaga dahil makakapanayan po natin ang mga matitikas na punong barangay at syempre SK Chairman dito po sa bayan ng Briggs Point. Pero nais ko munang, bago ko sila ipakilala, nais ko munang i-share sa inyo nung nakaraang taon po ay naging panauhin po natin dito sa ating programa ang mga department heads and of course ang Sangguniang Bayan para po sa hanay ng lokal na pamahalaan. At last week po ay ang ating mahal na Mayor Cesario R. Benedito Jr. and of course ang ating Vice Mayor Attorney Mergen de Los Angeles Feliciano. And sa pagbubukas naman po ng ating programa ngayong Sabado ay ang mga tagapanguna naman po ng barangay, ang ating mga barangay kapitan, kasama po ang mga Sangguniang Kabataan Chairman upang malaman ang estado ng mga barangay and of course ang mga programa at prioridad ng kanilang tanggapan at atin ring makilala ang mga tagapanguna po sa barangay. Meron po tayong 18 barangay sa bayan ng Briggs Point at ito po ay alphabetically arranged upang syempre po para fair, ano po. And unless po na hindi sila available at hindi po magtugma ang ating mga schedule, kagaya po ngayong Sabado ay hindi po available ang kapitan ng Barangay Amas, Aribungos at Barong-Barong. Kaya maswerte po tayo na makakapanayan po natin ang Barangay Calasagin. Ipakilala na po natin. Welcome po sa ating programa, Kapitan Jordan Abubakar Piraso. Sir, good morning. Yes, ma'am. Good morning po at salamat po dito po sa Talakayan ng Bayan ng Brooks Point. At isa po kami sa naging panauhin ninyo sa umagang ito. Ayan. At syempre po, ang ating SK Chairman, Sir. Thank you so much sa pagpapaunlak. SK Chairman Adsmi de la Peña Culas. Sir, good morning. Kamusta po ang inyong araw? Good morning din po. Sa ngayon, okay lang naman po. Ayan. Hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Alam kong excited na po ang ating mga kababayan na marinig ang kasagutan ng ating mga panauhin ngayong umaga. Para po sa unang katanungan, Kap, maaari niyo po bang bigyan kami ng background, ng kaunting background tungkol sa Barangay Calasagin? Saan po ito? At syempre, mahigit kumulang ilan po ang population at ano po ang pangunahing pinagkakakitaan sa inyo pong barangay? Thank you, ma'am. At para din po sa kaalaman ng lahat, ang Barangay Calasagin po ay unang barangay pagpasok po natin sa bayan ng Brooks Point mula sa Puerto Princesa. At ito po ay karatig bayan ng Espanyola na may humigit kumulang na 10,000 hektarya na lupain. At pagdating ho sa populasyon, ito ho ay may dami ng humigit kumulang sa 4,000 populasyon. So, yun, ma'am. Ayan. Sa pangunahing pinagkakakitaan naman. Ang pangunahing pinagkakakitaan po, mayroon po kaming Basakan at mayroon din pong Kanyugan. Karagatan, isa din po sa naging pangunahing pinagkukunan. Ang totoo, ang bayan ng Brooks Point minsan nanggagaling po doon. At mayroon pong mga kumpanya dyan sa amin, ma'am, na kung saan yun yung isa sa mga bumubuhay sa mamamayan ng Calasagin dahil doon ho sila nagtatrabaho. Andyan po yung Agumil Philippines, yung PEPPC, yung San Andres at yung Cabdil. And of course, yun pong Ipilan Nikil, kasama po kami doon sa Impact Barangay, ang Barangay Calasagin. Ayan, maraming salamat, Kap. Ano naman po ang ating
maipagmamalaki o lakas po ng Barangay Calasagin? Isa po sa mga pinagmamalaki ng Barangay Calasagin ay isa po kami sa mga mataas na lugar pagdating ho sa landslide. At kung matatandaan po natin nung mga nakaraang pagbaha, halos yung ibang kabarangay ho sa Brooks Point ay lumubog na. Pero ang Barangay Calasagin po, mayroon naman pero ilan-ilan lang po at yung sa tabi ho ng ilog. Pero yung halos karamihan, wala naman po. At yun po ang isa namin pwedeng ipagmalaki. Pangalawa, yun pong Barangay Calasagin ay isa sa pinakamalawak na kabakawan sa bayan ng Brooks Point. At alam naman po natin yung kabakawan yun ay isa sa nagpoprotekta pagdating ho sa tidal wave or tsunami. Although mayroon pong portion na sa kabila pero mas malawak po yung yung nasasaklawan ng mangrove. And of course, isa din po ito sa mga naging tourist attraction po na binuo namin nung nakaraang mga taon. At isa po ito sa mga nakilala yung Barangay Calasagin dahil ho sa mangrove boardwalk. Ayan, opo. Totoo po yan. Ano po, kumbaga, yung mangrove boardwalk, ano po, ay talagang naging tanyag po, para po sa kaunlaran ng Barangay Calasagin and of course ng bayan ng Brooks Point. Sa ang ating SK Chairman naman po, sir, baka po may nais po kayong idagdag. Ang nais ko lang po idagdag is ang Barangay Calasagin po is pagdating po sa yaman ng karagatan is marami pong nakukuhang mga yaman is doon po yung pangingisda and then sa shells po at saka sa crab. Marami pong mga nakukuha. And then minsan po dinadayo pa po ng ibang barangay para lang po manginas doon sa Barangay Calasagin. Yan lang po. Balita ko po may mga iba't ibang uri ng shells dyan, Kap, yun ang isang pinaka-unique din po sa inyong barangay. Siyempre po sa bawat barangay ay meron pong mga lakas at meron din pong mga pangangailangan o challenges. Maaari niyo po bang ibahagi, Kap, sa amin upang malaman po natin kung paano po makatutulong ang taong bayan sa Barangay Calasagin? Opo, yung pong challenges, isa po sa mga challenges since yung Barangay Calasagin ay malayo po sa bayan ng Brooks Point at ito yung boundary ng Hispaniola is yung boundary. Yung boundary kasi hindi ho malaman kasi pag may nagsasabi, lalo na yung taga-Hispaniola, ito ho yung kanilang boundary between Hispaniola and Brooks Point. At pati po kami sa barangay naapektuhan kasi isa yun sa mga hindi malinaw. At pangalawa, yung pong Barangay Calasagin ay napakalayo nga ho sa bayan ng Brooks Point. Yun hong delivery ng mga services. Minsan dahil sa sobrang layo natatagalan or minsan nahuhuli. At katulad na lang po yung sa senior citizen. Kasi every time na tumatanggap sila ng kanilang mga incentives dito sa bayan ng Brooks Point. So napakalayo po para sa kanila na magbiyahe pa at yung alam naman natin na matatanda na. At maliban doon, marami hong mga ibang mga benefits na ganun po yung sitwasyon. But then, pero yun po ay although part ho ng challenge sa aming barangay, kung kaya pinapaabot namin, baka po may mga paraan makatulong yung sabi nyo nga yung mamamayan o yung local government. Ayan, thank you so much, Kap. Sa naman po, bahagi ng plano and of course itong mga planong pa-developments para po sa inyong barangay. Ano naman po ang mga prioridad na programa o hakbang upang mapalago po ang Barangay Calasagin? Una muna sa inyo, Kap. Siyempre po yung programa, gusto ho namin ng kaunlaran development. Yung aming barangay isa sa maunlad, and alam naman ho natin pag sinabi hong maunlad ang barangay, kasama ho yung mamamayan. Hindi naman ho natin pwedeng tawagin yung barangay lang ang maunlad. At
yung health, yung kalusugan. Kasama ho dapat doon yung kaunlaran ng mamamayan at yung kalusugan. Kasi hindi ho natin magagamit yung ating kaunlaran kung hindi malusog. At hindi ho natin masasabing maunlad kung hindi malusog yung mamamayan. At ganoon din ho sa peace and order. At higit sa lahat yung pong Torres. Kasi isa po sa mga potensyal yung aming barangay pagdating ho doon sa Torres attraction. At sa ngayon ho, mayroon kaming binubuo pagdating ho dito sa pangkalikasan naman na ordinance na patungkol doon sa mangrove pista ng Kabangkawan. Isa po yun ngayon sa pinaplano namin na magkaroon ho ng regular na activity, yung pagtatanim nung kabangkawan, nung mangrove seeds, ano bang tawag dyan, para ho maprotektahan lalo at magkaroon din nung pagdiriwang at itaon ho namin ito sa aming foundation siguro para makatulong na din at hindi lang ho sa mangrove species, pati ho sa sa ibang mga species na mga punong kahoy para ho makatulong at makaprotekta din sa ating kalikasan. So, yun po, ma'am. Ayan, ako, napakaganda mga kababayan. Tunay po na ang Barangay Kalasagin, pag sinabing mangrove, ito po yung parang masasabi nating kapital, ang Barangay Kalasagin. At sa bahagi naman po ng kabataan, sir, ano po naman ang inyong mga plano at prioridad? Siyempre po at mga programa pa para po mapalago po ang mga kabataan, or mapaunlad yung kaalaman ng mga kabataan sa Barangay Kalasagin. Ang gusto po naming programa para po sa mga kabataan ng Kalasagin na makakatulong po sa mga mag-aaral po ng Kalasagin is po kami ng Sangguniang Kabataan, Computer and Printing Services po para po sa mga kabataan po na kailangan po nila magpa-print para hindi na po sila pumunta sa ibang barangay or sa bayan po ng Espanyola. And then ng training para po sa sports para mas lalo pong ma-enhance nila yung kanilang mga mga skills sa laro, and then mas may makapag-participate po sila sa mga liga po ng bayan ng Brooks Point sa iba't ibang barangay po kung saan po may liga. Ayan, thank you so much, SK. Naku mga kababayan, napakaganda po nun, kapag nahasa yung ating mga kabataan na makihalubilo at syempre maging sports-minded and of course, malusog ang kanilang pangangatawan, ganun din po ang kanilang kaisipan. Talagang napakahusay. Dako naman po tayo sa mga plano para mapalakas po ang partisipasyon at komunidad at mga residente sa mga programa at proyekto po ng barangay. Ano po ang inyong mga plano para yung ating mga residente ay makapag-participate po sa mga program po ninyo? Sa ngayon po ay nagkaroon kami ng pilit mo naming i-reorganize yung Purok organization kasi alam naman ho natin yun yung grassroots, doon ho nagmumula yung isang barangay, nagmumula ho sa Purok. Kaya nais ho naming bigyan ng palakasin yung Purok sa pamamagitan ng kanilang pag-reorganize sa kanila at paghihikayat sa kanila na upang makialam sa mga programa kasi may mga partisipasyon po kami pagdating sa mga activity na nagmumula ho talaga sa Purok. So, hinihikayat po namin na makialam sila, makisaya, makiisa sa mga programa ng barangay. At nang sa ganun, mabigyan ho sila ng pansin ng barangay. At isa ho sila sa mga miyembro ng barangay. At ganun din po yung pagpapaabot namin ng mga services, healthcare services kasi meron hong community doctor na para sa mamamayan, although naka-schedule lang po yun. At
mayroon pa po kaming naka-schedule din na caravan para ho doon sa mga walang birth certificate sa mga eskwelahan. Nag-propose po kami na ilapit ho talaga namin yung services sa mga sitio para nang sa ganun ho hindi na ho sila mahirapan, at the same time maramdaman ho nila yung pakialam ng barangay sa kanila. Yan, ma'am. Nako, kikita natin mga kababayan na talagang ang kapitan ng Barangay Calasagin ay talagang nandoon yung malasakit sa kanyang mga constituents sa barangay. And of course, sa bahagi naman po ng kabataan, tatanungin po natin ang ating SK Chairman. Sir, ano naman po ang inyong mga plano? Ano po, para sa mga kabataan, paano po ninyo sila hihimukin na makipag-participate po sa mga programa po ng barangay? Siguro po sa pangunguna na rin po ng SK Chairman para po kung ano man po yung programa ng barangay, i-inform po sila, and then kami po siguro yung magiging manpower po ng like kung may programa man po ang barangay na feeding program, parang kami po yung mag-distribute, or ayuda man po. Kami po yung maging manpower po para sa program na yun, and then suportahan po yung yung programa po ng barangay, and hindi lamang po sa mga pati sa lahat po sa nilang po sa mga matatanda, pati po sa mga kabataan din. Then suportahan po yung programa ng ng ating kapitan sa Barangay Calasagin. Yan lang po. Maganda dahil alam po natin na sa ganung paraan ay magkakaroon po ng pagkakaisa. And of course, alam natin na pag may pagkakaisa ay mas mabilis po yung mga proyekto at mga pagtupad sa mga plano. Ano naman po ang inyong hakbang upang mapanatili po ang seguridad at kaayusan po sa inyong barangay, Kap? Okay, thank you, ma'am. Sa ngayon, isa po sa mga plano namin is yung pagbuo ng mga ordinansa patungkol sa katahimikan, kapayapaan ng aming barangay. At the same time, yun hong trainings and yung seminar training doon ho sa mga working forces namin na naka-align doon sa peace and order. At ganun din po siguro yung pagpanatili namin yung regular na pagroronda ng aming mga barangay tanods para ho ma-secure yung seguridad ng aming barangay. At siguro po pagtatayo planong pagtatayo ng mga street lights CCTV sa aming mga kantuhan na area o sa mga hindi mataong lugar para at least maiwasan man lang yung mga incident na hindi karapat-dapat. Yan. Alam natin kapag maliwanag, lalo na may CCTV, aloof din yung mga masasamang loob. Ayan. Sa ating barangay SK Chairman naman, sir, paano po natin, or ano po ang inyong mga plano upang atakbang po, upang mapanatili po ang seguridad sa hanay po ng kabataan? Siguro po yung para po sa mas ipa-implement pa po sa mga kabataan ng Barangay Calasagin po yung mga ordinance na ginawa po ng barangay, and then para po sa safety na rin po nila, like kunyari po sa curfew po hanggang 10 lang po para po maiwasan po yung mga gulo sa barangay. And then lalo na po sa barangay po namin, isa po ang barangay namin sa may pinakamataas na 10age pregnancy, para po maiwasan na rin po yun siguro. Mas mas i-implement po sa kanila yung ordinance na hanggang 10 PM lang po ang under na edad sa labas po, para po maging safe din po sila. Yan lamang po. So kapag nagpa-implement yan, mga kabarangay natin yan sa Barangay Calasagin, ay huwag tayong magagalit ha, dahil yan po ay para sa kapakanan po ng bawat isa, especially po sa mga kabataan. And sa ngayon po ay maaari nyo po bang ilarawan ang partnership o pagtutulungan po ng pamalaang lokal sa inyong barangay, Kap? Okay, thank you, ma'am. Sa ngayon po is pwede naming sabihin na medyo mas malapit yung aming barangay
sa lokal na pamahalaan, lalo na po sa pamunuan po ni Mayor Jun Benedito at kasama po si Vice Mayor Mary Jean D. Feliciano. Kasi halos lahat naman po ng aming hiling o request, lalo na po pag patungkol sa development, kaayusan ng aming barangay. Kamakailan lang po yung nag-request kami para doon sa road rehabilitation nung Naiya Road. So, talagang medyo matagal na din hong hindi nabigyan ng pansin yun. Pero hindi naman po kami nabigo at pinagkaloob nila sa amin yun. At sa ngayon, maayos na hong gagamit ng mga nagbabasakan. At ganun din po yung pag-upo po namin itong January, nabigyan po kami ng isang building, multipurpose building. Although part pa po yun ng administration nung una ni Cap Singapore. Pero malaking bagay po yun sa amin ngayon, ma'am, dahil bagong pasok namin at nabiyayaan po kami nun. At mayroon pa pong iba na alam ko naka-align na yung covered court ng National High School. Parang isa po yun for implementation na. And ito pong February, sabi po, at isa po sa ang aming barangay sa naka-schedule para doon sa road rehabilitation. Lahat ho ng barangay road na napag-iwanan na o hindi na nabigyan ng pansin. So, yun na ho yung pagkakataon na i-rehab namin. So, isa po sa partner namin ang lokal na pamahalaan ng Brooks Point. Kaya masasabi po namin na nasa magandang status po yung samahan ho ng aming barangay at ng LGU. Ayan. Naku mga kababayan, yan po ay isang patunay na talagang walang kinikilingan po ang ating ang mga namumuno po sa LGU. Ito po ay hinihikayat na yung tulong po mula sa LGU, yung mga programa, hindi pinagkakait sa bawat barangay, kundi 8 barangay ng bayan ng Brooks Point ay talagang nais buhusan for development at para po sa pag-unlad ng bayan ng Brooks Point. Okay, sa bahagi naman po ng kabataan, sa part po ninyo sir, paano nyo mailalarawan ang partnership naman po ng lokal na pamahalaan at pagtutulungan sa hanay po ng kabataan sa SK, sa inyo po and of course sa LGU? Okay naman po ang partnership ng lokal na pamahalaan po. Nandyan po si yung DILG po para sa youth development, and then si Ma'am Nelia naman po is nandyan din po para tumulong sa mga kabataan. Ngayon sa Friday nga po at Sunday magkakaroon na po ng training para po sa bookkeeping ng NCTO ng mga SK treasurer, and then super thankful po kami dahil free lang po ata yun siya para po sa mga SK treasurer, and then para po makapag start na po kami ng aming mga programs para po maka-withdraw na, and then malaking bagay po 'yun para sa mga bagong elected po na SK and bagong treasurer kasi magkakaroon po sila ng NC2. At saka po yung yung printer po na ibibigay po sa lahat po ng SK para po galing po sa sa Sangguniang Bayan po at ayun kasi si SB Jason Sespeña po ang nagpasa po ng resolution at pagkakaalam ko po. Ayan, opo, ayan. Para suporta, para po sa mga kabataan. Sa paanong paraan po natin na ilalapit ang barangay sa programa po ng Bayan ng Brooks Point, Cap? Sa ngayon po siguro, sa pamamagitan ng aming partisipasyon, kung ano ho yung nais ni local government at kung ano ho yung gusto nilang mangyari na ayon naman ho sa pagpaunlad ng aming barangay ng bayan ng Brooks Point. Dapat ho makiisa kami, makialam at makilahok, sabi nga, sa ating gusto ng local government ng Brooks Point. Yun po siguro ma'am, at sa pamamagitan nun, mailapit namin yung aming barangay sa lokal na pamahalaan. Ayan. Sa part naman po ng kabataan, sir, sa paanong paraan po natin mailalapit ang mga kabataan sa inyo pong barangay sa bayan po, sa mga programa ng bayan? Siguro po sa pag-participate po ng mga taga Barangay Calasaguin, ng mga kabataan po sa
sports league po ng ng pamahalaan ng Brooks Point, at saka po sa mga festival po na ginaganap dito po sa bayan ng Brooks Point, katulad po sa pagsasayaw po, makipag-participate po sila, and then para po mas ma-boost po yung confidence nila, and then makasama po sila sa ilalaban sa iba't ibang bayan po. Like sa pagbaragatan po, linalaban po sa Puerto Princesa. Malaking bagay po 'yon kasi nakikilala po yung bayan po ng Brooks Point. Yun lang po. Ayan, maraming salamat. Naku mga kababayan, napakaikli po ng oras. Malapit na po tayo magtapos sa ating Talakayang Bayan segment sa ating programa. Baka po may mga nais pa po kayong sabihin, Kap, at panghuling mensahe po para po sa ating mga tagapakinig at syempre sa ating mga tagapanood. Nasa inyo po ang pagkakataon. Thank you very much, ma'am. At gusto ko lang hong ipabot sa mga manonood, mga mamamayan, no? Ang Barangay Calasagin po ngayon is isa sa mga progressive barangay. At tulad ho ng nabanggit ko kanina, marami ho kami mga plano, lalo na ho sa pagkakaroon ng tourist destination. Karagdagan po doon yung Sitio Bulho po kasi sa Barangay Calasagin. Unti-unti nang nakakilala, maliban ho doon sa mangrove, marami yun na hong pumupunta, dumadayo, naliligo. Minsan nandyan na ho isama na ho sa mga vlogger. At yung isa ho sa pwedeng i-develop yung Sitio Bulho para pagdating ho sa tourist destination, ay talagang malaki yung potential. At ganoon din ho sa mga mamamayan. No, kasi meron ho kaming naka-schedule din ngayon na programa sa pang-agrikultura, yung halal goat awareness. Naka-schedule po kami noon sa training. So, isa din po sa mga gusto naming ipaabot to, no? At para ho magkaroon din ng information yung everybody. Actually, hindi lang ho sa Barangay Calasagin yun. May mga kasama pa pong ibang mga participants mula sa ibang barangay para po doon. At siguro, yun lang po. Maraming salamat at thank you, ma'am, sa inyong programa. Ayan, thank you so much, Kap. And sa ating pong SK Chairman, sir, sa inyong mga constituents, mga kabataan po sa Barangay Calasagin, at sa ating mga tagapanood, sa inyo po ang pagkakataon po para sa inyong panghuling mensahe para sa oras na ito. Magandang umaga po. Sa lahat po ng mga nakikinig, sa mga nanay, and then sa mga kabataan po ng mga taga-Calasagin, gusto ko lang po sabihin, suportahan po natin ang mga programa po ng government na sa bayan ng Brooks Point po, pati na rin po sa ating barangay. Suportahan po natin para po mas mapaunlad po natin ang bayan ng Brooks Point at ang barangay ng Calasagin po. Yun lang po. Ayan, maraming salamat po sa ating mga panauhin ngayong umaga. Mga kababayan, dyan na po tayo nagtatapos. Pero bago yan, natutuwa po ako doon sa sinabi ni Kap na parang na-entrega ako doon sa Bulho. Parang gusto kong puntahan yan, Kap. Ayan. Opo, parang yung sinabi niya na malaking potential para sa tourist spots. Nako, puntahan namin yan sa MIO. Dito na po tayo nagtatapos sa ating makabuluhang pakikipagpanayam sa ating mga mahal na panauhin ngayong umaga. Tunay nga po napakahalaga na magkaroon tayo ng talakayan na katulad po nito upang malaman po natin ang mga prioridad, programa at mga proyekto po ng ating lokal na pamahalaan, gayon din po sa ating mga barangay, upang malaman po natin kung paano po tayo makiisa at makatutulong bilang mamamayan. Magbabalik po ang programa ng Impormasyon ng Bayan pagkalipas lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan.